Kung naalala po natin, no, sa pagbukas ng taon noong 2024, ay isa pong scam, no, na isang sabi natin na parang Ponzi scam, no, ang nangyari dito po sa ating lungsod Pasig. At ilang buwan pa lang po ang lumilipas, ay nung nakaaraang araw po, Mr. Presiding Officer, ay may natanggap po akong message mula po sa isang malapit din na kabarangay. Actually, siya po ay aking inaanak po sa kasal. At please, yung ano po, ating, yan po, no? So, tinatanong niya po ako, Mr. Presiding Officer, kung may kakilala raw ako sa BIR. Nagtaka naman ako kung bakit. Tinanong ko naman siya kung ano yung kailangan sa BIR, pero nagtataka ako dahil kailangan daw ito sa isang lending company, Mr. Presiding Officer, dahil lang hihiram daw po siya ng pera, Mr. Presiding Officer. Tinanong ko naman sa kanya, saan mo naman nakita itong lending company ito? No? Nag-search lang daw po siya sa Google, Mr. Presiding Officer, at lumabas po itong kumpanyang to. At kinontak niya po ito at may nakausap daw po siyang representative at binigay po sa kanya ang mga requirements. At Mr. Presiding Officer, no, napakabilis daw ng transaksyon. Kinabukasan lang ay may hinihingi po sa kanya, Mr. Presiding Officer. At ang sabi, para raw po siya ay makautang ng 121,000, Mr. Presiding Officer, ay kailangan daw siyang magbayad ng 12% tax na nagkakalaga ng 14,000 pesos 500. At kailangan daw to, Mr. Presiding Officer, ay i-deposito sa kanilang account. So dahil siguro sa pangangailangan nitong aking inaanak, ay naniwala siya dahil isa ito sa mga requirement at nagbigay po siya ng 14,000 pesos. At Mr. Presiding Officer, kaninang umaga po, tumawag po tayo sa ating BIR at sinabi po nila na wala pong dapat ganito. At lalo na po yung mga signatory dito ay wala pong kinalaman sa Pasig City. Ito daw po ay ang mga direktor na nakapirma dito ng BIR ay sa Cebu po, no? Nakatalaga, Mr. Presiding Officer. So, akala ko po ay itong 14,000 lang ang kanyang naibigay. Mr. Presiding Officer, nagbigay na raw ng account nito para daw ma-withdraw raw ang 121,000 pesos. Pero sa kasamaang palad, ng kanya daw po itong, muli po siyang tinawagan na ito at nagkamali daw po siya, Mr. Presiding Officer, na isang numero sa ibinigay na account. Sa kanyang account. Kaya daw may penalty ito. Kaya Mr. Presiding Officer, siya po ay hiningan ng 8,000 piso. At dahil gusto niya pong makuha yung 121,000, siya na naman po ay nagdeposito. So mahigit 20,000 na po ang kanyang deposito. At nung kanya po itong, naglaan po ang araw at akala niya makukuha na niya ang kanyang inuutang, Mr. Presiding Officer, may mali na naman daw doon sa dokumento. At kailangan niya na naman daw pong magdeposito. Yan sa, nako, sabi ko, burahin natin yung ano, no? Pakibalik, kawawa naman yung ano, no? For back deposit. Kasi may ginamit silang kumpanya, no? Sabi ko, sana mabura. Nasaan ba ako? Mr. Presiding Officer, may hihingi na naman daw. Another 5,000 pesos. So sabi ko na lang sa inaanak ko, wala naman sigurong ganun. Kaya ka nang hihiram dahil kailangan mo ng pera, pero bakit kailangan ikaw muna ang gumastos? So Mr. Presiding Officer, para gusto rin natin makatulong sa ating kababayan, bukod dito sa aking inaanak, ay tinignan po natin yung nakarehistrong pangalan. No? Huwag na natin ilagay, hindi nabore. No? Nakakaawa naman yung kumpanya. No? Doon sa mismong page nila, ay nakalagay na rin doon na meron na rin silang notice sa public na meron nga raw pong mga nagpapakilalang mga individual na sinasabing representative sila ng kumpanyang ito. Mr. Presiding Officer, medyo malaki po yung pangalan ng kumpanya, kaya medyo mapapaniwala po talaga ang tao. Nakakatakot po talaga. Mr. Presiding Officer, kala ko po, natapos na po dito sa aking inaanak. Isa naman pong presidente ng HOA ang kahapon ang tumawag sa akin. At parehong-pareho po ng ginamit na panloloko, Mr. Presiding Officer. Pero ang nakakabigla po dito sa inaanak ko, ayokong banggitin yung buti na lang no? Dahil 20,000 pesos pa rin po ito. Diliin mo, pinangutang niya dahil sa pag-aakala niya makakakuha siya ng mahigit 100,000. Mr. Presiding Officer, ito pong kaibigan natin na isang HOA President, mahigit 200,000 pesos po ang nailabas niyang pera.
dahil malaking halaga po ang kanyang so kung titingnan natin, kung yung 12% at 10% ng uutangin, baka malaki talaga inuutang niya, baka milyon po yung gusto niyang utangin, at akala niyo po na ito ay legal, so mahigit 200,000 po, at ang sabi niya, ang nakakaawa po, ito na po yung savings niya. Yung 200,000 po sana, kaya siya nangungutang, idadagdag niya sana dito sa 200,000 niya sa kanyang negosyong bubuksan. So, Mr. Presiding Officer, yun din po, gusto ko rin po natin tulungan at tinawagan po natin yung numero na sinasabi, hindi po sumasagot. At alam niyo po ba, Mr. Presiding Officer, para na rin pong sa informasyon ng public at makapag-ingat, ang ginagamit pa po nila para po makapag-usap ay ang Telegram. At pag tinitignan po natin ng Telegram, ay hindi po natin makikita talaga kung sino po ang talagang ating mga kausap. So, Mr. Presiding Officer, nagpapadala rin po sila ng mga litrato ng kunyaring kanilang mga representative, pero ang aking pong hinala, hindi po talaga sila ito. At Mr. Presiding Officer, talagang pwedeng makapanlin lang. Dahil dito po sa huli kong kwento, dun sa presidente po ng HOA, ay medyo malilin lang ka talaga. Spoken in dollar. Foreigner po ang ginagamit nila, no, na mga tao. O hindi natin alam, baka Pilipino rin ito, na mahusay lang po sa lingwahe ng Ingles. Kaya po medyo talaga nadala sila, no? At syempre nagpakilala po ito sa pangalan ng Banyaga. So, Mr. Presiding Officer, ilang buwan pa lang po ang lumilipas. At ang tingin ko baka ito po ay dahil dalawa pa lang po sa loob ng isang linggo, dalawa na agad yung tumawag po sa atin. Ang nakakatakot po dito, baka katulad po ng dating scam, baka marami na rin po ang nalolokong Pasigueño. Kaya po ito ay sana'y magsilbing babala, Mr. Presiding Officer, sa lahat ng ating mga kababayan. No? Tignan po natin mabuti at ang mga nababasa po natin sa social media ay wag po natin basta-basta paniniwalaan. Hindi po ito bago, Mr. Presiding Officer. Marami po kaming nakausap noong nakaraang taon. No? Talagang iba't ibang klase ng paraan ng panloloko. Dati, kakailanganin, aalokin ka pala ng trabaho. At bago ka makakuha ng trabaho, ay kailangan ka rin maglabas ng pera. Pero ang nangyayari, pagkatapos mo po ng makapagbayad o makapag-deposit ng mga halaga sa kanilang account, bigla po silang mawawala. Mr. Presiding Officer, talaga po tingin ko po, hindi lang ito problema sa ating lungsod. Ito po talaga ay isang problemang nasyonal sa buong bansa. Tingin ko po ay nangyayari ito. Kaya talaga pong dapat ay siguro, kung may maitutulong tayo para po makatok po natin ang ating mga legislators sa nasyonal na talagang mas palakasin at lagyan po ng pangil ang ating mga batas patungkol po dito. Dahil nakakabahala na po, Mr. Presiding Officer, at talagang nakakaawa po ang mga biktima nito. Alam po natin, minsan pag nangangailangan tayo, ay lalo tayong nagiging marupok. At sa pagiging marupok na po yan, ay talaga po tayo ay nagkakamali, Mr. Presiding Officer. At nakakaawa man sila sa kanilang pagkakamali, ay talaga namang wala naman silang pagkakasala, Mr. Presiding Officer. Talagang nangangailangan sila. At yan po ang aking panawagan, Mr. Presiding Officer. Maraming salamat po.